Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel, no? So, alam mo guys, kung ba't nandito ngayon sa channel ko dahil alam ko na naganap ka ng lunas sa yung naramdaman dyan ngayon na di mo ma-explain, na kakaiba. So, alam mo guys, ganyan din ako dati. Parati ako nag-open ng YouTube, sa Google, na kung bakit ano to naramdaman ko, di ko ma-explain. So, ganun ako dati guys, katulad nyo, na mayroon ding anxiety. So, yan yung pag-uusapan natin guys, sa topic natin ngayon. Dahil, alam ko, marami sa inyo, at hindi lang ikaw na nanonood, dahil marami tayo na nag-suffer ng anxiety. Dahil, isa na ako dun, na ilang taon din na ako nagtiis niyan. At, ngayon, medyo okay na ako. Pagtrabaho na ulit. Nakabalik na sa abroad. Pero nandun pa rin guys. Di talaga siya nawala. Pero pag na-overcome mo na siya guys, babalik siya. Kaso lang, madali mo siya makontrol dahil ranas mo siya dati. Naranasan mo na siya dati yung hirap. Kaya nakokontrol ko na. So ano lang guys, yung panglaban ko. Madali lang. Tubig lang guys yung panlaban ko ngayon. Dapat hindi ako nawalan tubig kahit saan ako pumunta. Kahit sa mall man yan, sa bahay, sa trabaho, kahit saan guys. Meron akong bit-bit na tubig. Kahit saan. Kasi yun yung panlaban ko sa kanya. Kasi umatake siya guys pag ramdam ko na yung gutom. Yung oras na ng kainan. Yun guys. Doon siya kumakalabit dahil di ko minsan kakaya guys pag nagutom na ako, medyo nanginig yung katawan ko. So dapat talaga guys kain sa tamang oras dahil doon siya nagsisimula, doon ko ata siya nakuha. Kasi dati ako palagi akong nagpapalipas ng kain guys. Di yung sakto yung oras ko sa pagkain kasi lalo na sa trabaho dito sa Japan guys, iba-iba yung oras ng trabaho, shifting kasi. So naiba-iba yung oras ng pagkain ko at saka yung tulog ko. Kaya doon ko ata nakuha si anxiety. So guys, yung mga sintomas ko dati ng anxiety, nung hindi pa siya naging severe, nung hindi pa talaga ako nag-panic attack, nung mga sintomas pa lang na naramdaman ko noon, guys, parati masakit yung ulo ko, tapos parati kong pagod, tapos parating parang kulang sa tulog. Kahit nakatulog ka na, pero pagising mo ang bigat pa rin ng pakiramdam mo, parang kulang sa tulog. Parati ang inaantok. Ganun guys, ganun yung naramdaman ko dati. Hanggang sa guys, naging bigla siyang pumutok at naging nagka-panic attack talaga. Dalawang beses ako nag-panic attack guys. Una dito sa apartment namin, kaya yung huli dun talaga sa nagtatrabahuan ko. Kaya nung huli doon siya umatake, kaya nag-stop talaga ako sa trabaho guys. 8 months din akong hindi pagtrabaho dahil nga severe yung anxiety ko. Nung nagsevere na talaga guys, iba-iba na yung pakiramdam ko, para na akong mamatay. Iba na yung pakiramdam guys, masakit yung ulo, masakit yung batok, masakit yung tiyan, masakit yung binti, yung mata ko hindi makapokus, laging hilo, tapos laging gutom, mabilis ka magutom guys. Yun yung naramdaman ko dati. So sa awa naman ng Diyos guys, ay nalampasan ko yun. Medyo yun okay na ako. Umuwi ako ng Pinas, tapos yun nakabalik na ng Japan ulit. So nung una guys, nung unang uwi ko sa Pinas, yun yung pinakamahirap guys, kasi kung kakayanin ko pa dun sa aeroplano, lalo na pag nandun ka sa taas,
Yun yung pinakamahirap guys na pinanggamba ko dati nung pauwi ako ng Pilipinas. Dahil baka atakin ako dun sa taas. Tapos ako lang mag-isa, walang sinutulong sa akin. So ang ginawa ko guys, nadala ko na maraming tubig. So yun na nga guys, bumiyahe na kami. Palipad yung aeroplano. So yun talaga guys, umatake talaga siya. Nahilo na ako dun sa taas. Tapos medyo nginig na at saka medyo wala ng lakas. So ang ginawa ko guys, uminom ako ng tubig. Pag inom ko ng tubig guys, alam niyo kung bakit. Alam niyo kung ano nangyari. Unti-unti siyang nawala guys. Dandahan siyang nawala. Hanggang sa nawala talaga siya guys. Nawala yung hilo ko. So yun, doon ko napatunayan guys na tubig talaga yung importante sa ating may anxiety. Tubig talaga. So iwan ko sa inyo kung anong papakalma nyo. Basta sa akin, tubig. Kasi yung iba guys, yung papakalma nila ay yung mga haplas, ano yun, yung mga ipikasent, ganun. Yung mga ano ba, yung mga medyo maanghang na pampahid sa katawan. Sa akin naman guys, hindi ako gumagamit nun. Sa akin ay tubig. Tubig talaga guys, kahit saan ako pumunta, tubig yung anong dadala ko. So ikaw dyan na nahihirapan, alam ko na hindi mo may ma-explain yung yung naramdaman mo kung ba't ka nagaganyan. So huwag mag-alala guys, hindi ka mamatay dyan. Anxiety lang yan. Pero dapat kapag laboratory ka na lahat, saka dapat clear lahat, negative yung mga laboratory, at saka na-diagnose ka ng anxiety yan. So pag anxiety talaga yan, huwag ka na manggambang guys, hindi ka mamatay yan. Wala mawala sa'yo. Basta try mo lang tubig or yung mga yung papahid-pahid ng mga yung maanghang, mga umiga, ganun. Try mo guys kung saan ka hiyang. Kasi ako sa tubig ko na hiyang eh. Kaya ako kahit saan ko, kahit dito ka sa Gido, mayroon akong tubig. Dahil mabilis akong mauhaw. Kasi yung dito ko, saka yung labi, mabilis magtuyo. Kaya ito guys, 2 litro to, 2 litro. Isang araw, 2 litro yung maubos ko, bali 4 litro yun. So sa sunod na video guys, sabihin ko sa inyo kung paano ako naka-overcome. Nung una ko talagang overcome. So sabihin ko sa inyo guys kung ano yung ginawa ko, at ako na medyo naka-recover. So yun guys, medyo kung sabihin ko sa inyo yung recovery ko, siguro mga 90%. Kasi ngayon nakagala na ako kapag trabaho, kapag basketball. Yung mga ginagawa ko dati guys, nagawa ko na. Doon talaga pag medyo gutom na ako, doon siya matake. Pero pag nakakain naman ako guys, doon na wala naman siya. Kaya bawal ako magutom. Kasi nga malakas yung acid natin. So sa sunod video guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para ako makabalik. So mag-comment ka guys kung ano yung mga naramdaman mo ngayon, para sa next video ay gawa natin topic niyan para masagot natin. So salamat sa panood at God bless.